So, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ito yung reading mo for December 22 to 28. Ayan. Babatiin na kita ng Merry Christmas and a Blessed New Year. Aquarius, baka makalimutan ko pa. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay mo. I want you to know na I'm always grateful sa lahat ng iyong suporta, yung mga nag-subscribe, like, follow, nagbibigay ng mga stars, super thanks, mga nag-avail ng subscription, membership, private readings, yung mga hindi nag-skip ng mga ads or commercials sa videos natin. Private reading, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or pinakadulo. Aquarius, uy, parang merong sneak peek dito meron ng something na parang sumisilip-silip na manifesting, no? May something na paparating sa yan. Pero pwede ring meron ditong sumisilip-silip sa Aquarius o meron ka bang sinisipat-sipat dyan. Kasi parang merong energy na sinisipat-sipat Okay, binabantayan, sinusundan-sundan, inaantabayanan, pagiging curious, o baka naman merong nag-i-spy sa'yo, ewan ko, meron bang sumusunod-sunod sa'yo, like stalker, curious siya, or ikaw ba to, pwedeng energy mo to, or energy ng person, no? Nakikurious siya At inaantabayanan niya binubuntot-buntutan, sinusundan-sundan, ayan. Tao man yun or hindi, pwede, Meron kang marionette card. Maintenance, okay. Uy, mag-ingat ka. Kasi may robbery. Kawatan deer. Or someone na pwedeng mag-take advantage sa'yo. Baka maloko ka, ma-swindle, ma-scam, maisahan, mautakan neto. Sino man yun. Pero more on pag nanakaw Hindi lang material guys yung nananakaw Pwede ring ibang bagay yan. Kahit hindi material. Something na inaano sa'yo o halimbawa na hack ka na pala. O ewan ko parang meron dito something na mga information. Pwede ring nakawin sa'yo yan. No? So sabi ko nga hindi lang naman pera. Hindi lang naman gamit yung nananakaw. Or ideas. No? Worst pa nga yung ganun Meron something related sa sasakyan, maintenance, o baka yung check-up na ng sasakyan, o baka mapapagastos ka, or biglang magkaroon ng kailangan ipa-repair yung sasakyan, nagka-aberya, ewan ko, or something related sa sasakyan, like baka naman kayo ay kukuha ng sasakyan, magre-rent, ewan ko, basta something na related sa vehicle Or baka naman negosyo ninyo, talyer, ewan ko, or parang transportation, no? Pero this is, something na kailangang i-adjust mo. May binabanggit kasi ditong kailangan ayusin. O kahit hindi, kahit hindi na sa sasakyan. Sabihin na natin, kailangan mong magpa-check up. O halimbawa, ikaw, or isang bagay, halimbawa, negosyo mo, hindi mo na naasikaso. Dalawin mo naman, punta-puntahan mo, check mo kamusta yung operations. Yung mga ganun. Basta, meron ditong something na kailangan mong i-check. I-check, no? Kasi baka mamaya meron na palang, may problema na pala doon, hindi mo na mamalayan. Pero nakikita ko rin, pwedeng may mga kailangang ayusin, i-adjust, baguhin, or i-restore something na natenga ng matagal na kailangan na ng overhauling. Parang, Okay. And then you have marionette card. Marionette is pulling the strings Parang puppeteer and puppet situation. Kung hindi ito tao, ibig sabihin nito, ikaw ang may control dito sa sitwasyon na to. Or dapat ikaw yung mag-take charge
parang emperor energy, na ikaw dapat yung mag-pull ng strings sa kung anong direction yung gusto mong puntahan ng bagay na to. Kumbaga, ikaw ang ikaw ang driver. So kung saan mo gusto, you have the power, you have the control, parang ganun. Or mag-take charge ka, take the responsibility, take the initiative, no? Pwedeng ganun eh. Basta kailangan na may gawin ka rito. Ikaw talaga yung magpapagalaw nito. Yun lang yung ibig sabihin nun. Yung napipick up kong energy. Or you could be dealing with someone who is trying to control you, o manipulative energy. Oo. Or some kind of some kind of situation na parang kailangan may baguhin ka. Ewan ko, parang ganun eh. Parang kailangan ng manipulation eh. Parang, ewan ko kung ano yan. Tingnan pa natin sa love life mo. Wow, soulmate energy. Ooh. Yung iba dito, kailangan yun mag-set ng boundaries. Pwedeng may abusive na partner or jowa or kakonect. Kasi may marionette card ka, tumapat pa ron eh. So yan, pwedeng yung iba naman dito, ang issue naman dito sa connection ninyo is masyado namang controlling itong person na to. Or ikaw, vice versa, kasi tandaan nyo, pwedeng energy mo yan o energy ng person mo. Bahala na kayo nakakaalam ng sitwasyon ninyo eh. Basta meron lang energy dyan na parang kinokontrol. Siguro dominante to, or gusto niya siyang nasusunod, or tinatry kanyang i-blackmail. I don't know hindi ko alam, bahala na kayo. Or maybe lumalagpas siya doon sa boundaries. Or kung meron mang mga nangingialam sa'yo, sa inyo ng jowa mo, kung sino man yung mga ibang tao niya, baka may mga epal na hindi na dapat nila pinakikialaman yung buhay ninyo magjowa o yung relasyon ninyo, pero nakikisawsaw or nakikialam. It could be in-laws, family members, kaibigan, ewan ko hindi ko alam. Pero yung iba dito, kung wala pa kayong kakonect, wala pa kayong naging jowa, baka may paparating sa inyong soulmate. Or baka naman yung iba, kung may karelasyon na kayo, baka yung person na ninyo ngayon is siya na yung soulmate mo. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. So this is a connection na malalim. And mafe-feel mo yun, Aquarius, para masabi mo na siya yung soulmate mo kasi kakaiba siya dun sa mga ibang naging jowa mo. Mafe-feel mo na talagang mas solid ito. Yung connection iba. O na soul level, o diba? O love your shadow, accept and work with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. Siguro may mga bagay na dapat tanggapin nyo sa sarili ninyo or tanggapin nyo dito sa person na to or tanggapin nyo as a couple sa isa't isa. Kasi kung hindi ninyo matatanggap yun, wala mangyayari. Siguro hindi kayo makakaalis. Ibig sabihin hindi aandar yung boat ninyo, magsisink. Yun na yung nakikita ko. Kailangan na matanggap nyo muna yan sa isa't isa for this connection to be able to survive or to evolve, to grow, to become deeper on a soul level. Kasi parang merong some kind of soulmate. Okay? It's learning to accept, forgive, ano man yung mga imperfections ninyo. Hindi lang naman syempre yung mga magagandang qualities yung ini-embrace ninyo kung talagang love nyo yung person. So, this is something na parang give and take. Paano kayo magtulungan, mag-adjust sa isa't isa and tanggapin yung mga positive and negative ninyo as a couple, as a team, as a magjowa,
Okay? So, ayan. Pwedeng ito ay period ng adjustment, no? Sa iba, or getting to know stage, hindi ko alam eh, no? Kasi minsan, kahit na matagal kayo nagjowa, pag napangasawa mo, dun mo pa lang talaga makikilala. And habang tumatagal, meron tayong napipick up, natututunan, na-unlock doon sa isa't isa, sa partner natin, sa asawa natin. Diba? Totoo naman yun. So, yun yung nafe-feel kong energy. Na parang, habang tumatagal, ganun yung mangyayari. At saka stay optimistic sa mga wala pang jowa or kahit may jowa dito. Ibig sabihin, think positive pagdating dito sa sitwasyon ninyo. Ayan, huwag kang mawala ng pag-asa. Faith will bring romance into your life. So, specific to sa single. Kasi parang may darating nga na soulmate sa'yo eh. Pwedeng hindi pa ngayon to, baka future pa to para sa iba rito. Basta ano lang, maging positibo lang. At nag-a-apply din to kahit sa mag-asawa, mag-jowa. Okay? Huwag mawawala yung faith. Tsaka laging positive lang kayo sa isa't isa. Kahit na nag-aaway kayo, may mga differences kayo, normal lang yun as long as nagtutulungan kayo, nagbibigayan kayo, nag-adjust kayo sa isa't isa. Okay? So, yan. Yung mga chika sa'yo pagdating sa love life mo. Aquarius. Basta meron dito energy ng pagtanggap sa mga madidilim na kahapon. O kung ano man yung mga dark side nung isa sa inyo sa relationship na to. Yung mga dark side ng bawat isa. O diba? Dark side. So, meron kang Two of Wands, Aries energy. Meron ka ring Gemini, Nine of Swords. Meron ka ring Capricorn, Three of Coins, the Star, Aquarius, and Wheel of Fortune. Capricorn. Tapos sa bottom ng deck mo, you have Hanged Man. Sagittarius energy. Oh! Kailangan talaga ng bigayan, ng patience, adjustment period. Ayan. Baka iba sa inyo dito. Kailangan yung maging flexible. Matuto kayong mag-adjust dito sa sitwasyon o sa romantic man yan o hindi. Nag-a-apply yan sa general ito eh. In general, ang tinutukoy dito. Meron ditong mga bagay na kailangan pag muni-munihan mo, reviewin mo. Tama ba yung mga pinaplano mo, mga iniisip mo? Or baka wala kang plano. You need to set goals. Para kung gusto mong may ma-achieve ka rito. Okay? So baka yan, may mga kailangan ka lang reviewin dito. Pag-isipan na mabuti, i-adjust. Or waiting period, pwedeng may delay ha. Pwedeng may delay dito sa mga pinaplano mo. Baka mamaya may postponement, ma-reschedule. Or pwedeng may mga changes, sabihin na natin. Kailangan mag-adjust. Maging flexible kasi pwedeng biglang may last minute hindi uubra, okay? Ganyan-ganyan. Kailangan makapag-adapt ka doon, makaisip ka ng backup plan, yung mga ganun-ganun. Pero pwede ring opportunity to. Oo, magpe-present sa'yo. Pwedeng, kailangan mong mag-decide or mamili between two opportunities or options, kung ano mang option yan, sa career man yan or whatever. O yung iba dito, parang hindi kayo mapakali about something. Isang malaking stress sa inyo to, anxiety. Oo, parang walang basta meron ditong something na ipag-aalala mo kakasakit siguro ng ulo mo or hindi ka mapakali about dito. Nako, Three of Coins. So, dapat matuto ka na raw sa mga pagkakamali mo, Aquarius. Alam mo na nga na nangyari na yan before. Meron kasing tao dito na tinutukoy, pwedeng si Capricorn or ikaw ito na nangyari na nga siya sa past, hindi pa siya naumpog, hindi pa nagising, hindi pa natuto dun sa mga nakaraang pagkakamali. Okay? Pero parang may energy dito ng rejection or kawalan ng interest.
Or hindi siya ganun ka willing na makikooperate, makikolaborate, hindi siya willing na makiteam up, hindi siya willing na mag-invest, mag-commit dito sa bagay na to, whether ikaw yan o yung person na nakakadil mo. Or possible na merong sitwasyon dito na dapat may makakatuwang ka, makakatulong ka, pero parang mukhang ikaw yata yung gagawa lahat nito. Pwedeng may mga kasama ka pero parang ikaw lang kumikilos, or dapat nanghihingi ka ng tulong ng makakasama pero walang tumulong sa'yo, kaya wala kang choice kundi gawin mo siya mag-isa. Ayan, either dun sa mga binanggit ko. The star card is, yung iba dito nagiging pessimistic, nega thinking. Parang nawawalan na ba kayo ng gana, ng pag-asa dito sa bagay na to? Ayan, parang nauubusan na ng inspirasyon, ng pag-asa. O baka ito ay sa tansya mo siguro, baka ito ay hopeless situation na, parang niisip mo na kagad na ganito, ganyan, no? Or baka dahil nga napo-frustrate kayo kasi parang nakikita nyo yung mga signs, no? Wala na yatang mangyayari dito. Ayan, baka napo-frustrate sa ito. Nato-torture, nape-pressure, nag-worry, nawawalan ng pag-asa, napo-frustrate, or feeling hopeless. Wheel of Fortune, yun lang, okay. Pero at least ito, maganda ito. Kaya expectin mo na magkakaroon ng pagpapalit ng sitwasyon, pagbabago. And this is on a positive level kasi nakatayo yung Wheel of Fortune mo, buti na lang. Okay? At pwedeng magkaroon na ng improvement dito. Or mabigyan ka ng break. Opportunity rin to eh. Baka nga swertihin ka pa, makachamba ka rito. Basta kung dati kang nasa ilalim, sa tingin ko ngayon, nandun ka na sa ibabaw, ibig sabihin mas better na yung paparating dito or yung change na paparating. O there is expansion, may good luck, wow. Mabibigyan ka uli ng chance, yan. Cycle na magsisimula or new chapter para sa'yo. Basta maganda ito, optimistic card. And then, yung Hangman, aha moment. So, nakikita ko may mga pwedeng magbago or magliwanag yung isip mo about something. Oo. May realization dito, aha moment yan eh. Ibig sabihin, wow, merong all of a sudden, naliwanagan ka na. No? Basta merong awakening, aha moment dito. Malalaman mo na lang yung sagot sa isip mo eh. Kumbaga, mapuprove mo na, okay, parang na-confirm check, okay, ganun. Or pwedeng talagang nabago na talaga yung pananaw mo. Baka merong sitwasyon na o pangyayari na yun yung makakapagpabago ng mindset mo or pananaw mo dito sa bagay na ito. Okay, pwedeng yung iba dito, meron kayong siguro ile-let go nyo na lang, isasakripisyo na lang, bibitiwan nyo na lang, hayaan nyo na lang, pwedeng ganun. Isusurrender nyo na lang eh, parang ganun eh. Okay, so yan yung mga na-pick up ko energies for you, Aquarius. Blessed Christmas and New Year sa'yo. Sana makatulong sa'yo itong reading. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.